Magandang araw Pilipinas, narito ang pinakahuling ulat tungkol sa lagay ng panahon, ayon sa Pag-asa. Pumasok na ang low pressure area na nabuo sa timog silangang bahagi ng Mindanao kahapon ng umaga at huling namataan sa layong higit 750 kilometers silangan ng Davao City. Sa kasalukuyan, umaabot na ang kaulapan ng trough o extension ng low pressure area sa ilang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas na nagdudulot ng pag-ulan sa mga lugar na ito. Posibleng maging bagyo ang low pressure area, at kung hindi ngayong hapon, maaring bukas araw ng Huwebes. Kapag naging bagyo, tatawagin itong Bagyong Ada, ang kauna-unahang bagyo ngayong 2026. Ang bagyo ay inaasahang kikilos pa northwest at posibleng tumama o maglandfall sa bahagi ng Samar at Bicol sa pagitan ng Biyernes hanggang Sabado. Kasabay nito, may shear line na magdadagdag sa pag-ulan sa gitnang bahagi ng bansa. Aasahan ang pagbaha at pagguho ng lupa, at sa Albay, posibleng magkaroon ng lahar flow. Kaya't mahalagang mag-ingat, magplano, at maghanda. Gayunpaman, maaari pang magbago ang forecast, kaya manatiling nakaantabay sa mga update ukol sa potensyal ng bagyong ito. Ang mga lugar na unang maapektuhan ng sistemang ito ay ang Davao Region at Caraga Region. Inaasahang kikilos pa ito palapit sa ating kalupaan ngayong araw, na may pangkalahatang galaw na pa-northwest. Pagsapit ng Biyernes, inaasahang pinakamalapit ang sistema sa bansa. Sa panahong ito, tatahak ito sa direksyong northwestward at posibleng tumumbok malapit sa Eastern Visayas. Dahil dito, ang Biyernes hanggang Sabado ang itinuturing na panahong dapat tutukan sapagkat ito ang yugtong pinakamalapit ang sistema sa ating kalupaan. Dala ng sistemang ito ang mas malawak na kaulapan at mas mataas na tsansa ng pag-ulan. Malaki rin ang kontribusyon ng shear line o northeast monsoon na nagdadala ng karagdagang ulap at moisture na maaaring magpalawak sa kaulapang posibleng mabuo ng Bagyo Ada. Ngayong araw, inaasahang maapektuhan ng nasabing weather system ang lalawigan ng Sarangani. Patuloy na mararanasan ang maulap na kalangitan at mataas na tsansa ng pag-ulan sa Davao Region, Caraga Region, Northern Mindanao at maging sa Eastern Samar. Habang papalapit ang sistema, maapektuhan na rin ang buong Eastern Visayas at kalaunan ay ang Bicol Region. Samantala, ang northeast monsoon ay patuloy na nagdadala ng malamig na hangin sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama nito ang mga kaulapan na maaaring magdulot ng mga pag-ambon at mahihinang pag-ulan, lalo na sa Isabela, Cagayan at Aurora. Para sa forecast bukas, inaasahang mananatiling partly cloudy to cloudy skies sa Bicol Region na may mababang tsansa ng pag-ulan. Gayunpaman, patuloy ang impluwensya ng northeast monsoon, kaya mas mataas ang tsansa ng pag-ulan sa northeastern Luzon. Sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, mababa ang posibilidad ng pag-ulan, at ang maaari lamang maranasan ay mga localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa ilang piling lugar. Sa Palawan, gayon din sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, mababa ang tsansa ng pag-ulan. Gayunpaman, dahil sa paglapit ng Bagyong Ada, inaasahang magiging mas maulap ang kalangitan sa Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Sarangani, at Eastern Samar. Sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning. Gayunpaman, pinapayuhan pa rin ang mga kababayang naglalayag at pumapalaot na mag-ingat, lalo na sa eastern seaboard ng bansa. Posibleng umabot hanggang 3.5 metro ang taas ng alon, partikular sa extreme northern Luzon. Para manatili kayong updated sa pinakabagong lagay ng panahon, huwag kalimutang i-click ang subscribe button para sa napapanahong weather updates.